Mga kapatid, para po sa hindi nakakaalam, that's the message of Christmas. That's the message of Christmas. I don't know about you, brethren. Kung gusto mo ma-enjoy ang Christmas, yun ang awitin para po sa atin. The reason why we are singing joy to the world, it's because of that. The reason why there's Hark the Herald Angels Sing, it's because of that. The reason kung bakit tayo may awiting ang Pasko ay sumapit at kung bakit sumapit ang Pasko, because that's my God. Kaya nga mga kapatid, ang awitin ng Kapaskuhan ay hindi lang basta awitin kundi mensahe, mga kapatid. Amen? Tayo po lahat ay magsitayo and let's open our Bibles in the book of Matthew. Once again, let's open our Bibles in the book of Matthew chapter number 2 this time. Kanina sa ating pong Sunday School ay tayo po ay nag-usap patungkol sa chapter 1. Now, ngayon po ay pag-uusapan po natin chapter 2 of the book of Matthew. And babasahin ko po ang mga verses, sundan nyo lamang po. And we will have a great lesson for this morning. Amen? Now, the Bible says in the book of Matthew chapter number 2, let's begin reading from verse number 1. The Bible says, "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem." Verse number 2 saying, "Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to," what's the word? "Worship him." Drop down to verse number 10. "When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy." Verse number 11, "And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother. And what happened? Fell down," and what's the word? "Worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh." Kapatid, kung ating pong titingnan ang talata po na ito, from verse number 1 to 10 and 11, kaya natin siyang ipasok sa isang salita nung nakita nila at nalaman nilang may Kristong ipinanganak. And they come to him with not just only to present gifts, but the very main message, the reason why they are looking for the King of the Jews that was being born is just for one reason: to worship him. Nothing more, nothing less. That's why in verse number 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. It's because of the reason na alam nilang mabibigay na nila, and not the gift, but mabibigay na nila ang kanilang papuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataon po na ito na kami po ay nagkasama-sama sa inyo pong bahay panambahan. Continue to bless the preaching of your word. Holy Spirit, O God, alam niyo po, kagabi pa lamang kung paano po ako nananalangin na ibigay niyo po sa amin ang mensahe na natataon, Panginoon, upang kami ay hindi mabulag ng selebrasyon ng mundo na ito sa panahon na ito. So that at the end of this month, Panginoon, as we celebrate this season, kami po ay patuloy na masumpungan nyo pa rin na kami ay matapat na naglilingkod po sa inyo. Kaya Panginoon, please, kung ano po ang nilapit ko po sa inyo, buksan nyo po ang puso't isipan ng mga anak po ninyo at ganoon din po ang aming mga bisita sa umaga po na ito. Wala po akong kakayanan, Panginoon, kung hindi nyo po ako sasamahan sa oras po na ito. Just please make me and use me, O God. Make me a blessing to your people this morning. Please make us worthy to receive your word. Please forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. All right, please be seated. Now, sa oras po na ito, mga kapatid, ay... Hello, sound. Alam po natin that this morning everyone knows that this is the first Sunday of the most wonderful time of the year.
That's why everyone is excited. May nababalitaan nga po ko na minsan nakikita natin sa social media when it comes to offices and different kinds of works, pambira, sa buong first week pa lang, iba't iba ang costume ninyo sa opisina. Wear something red, wear something purple, wear something green. Bakit? Because everyone knows that the most wonderful time of the year ay muli nang dumating. Sabi ko nga kanina sa Sunday School, mano dito, mano doon. Ngayon, nandiyan na si attorney, magmano na po kayo. Yung matagal nyo nang hindi chinachat nyong kamag-anak, bigla nyong sinabihan ang pogi-pogi. Bigla nyong sinabihan, parang hindi po kayo tumatanda, ninang. Yun. Pasok! Di ba? Kaya nga everyone is excited and alam po natin na ngayon marks the first Sunday of the most wonderful time of the year. And I know that a lot of us here are very excited about making plans for this Christmas season. Everyone is gathering around telling friends to get ready, young people. Maganda ka na, chat kita, labas tayo. Takas dito, layas doon, layas dyan. Di ba? Everyone is excited and getting ready, and even some now are planning with their families to go to those places na nagkakaroon ng countdown sa pagbukas ng Christmas lights. My goodness, sabi ko nga po, meron ako napanood one time sa reel sa Facebook, talagang isa sa mga probinsya ng ating bansa. My goodness, simula 10, pababa, nagsisig. Gitna pa lang, nasa 7 pa lang sila, nasa 8 pa lang sila. Yung iba hindi na nagbibilang, nagsisigawan na lang. Lahat sila ay excited. Pagtingin mo, pagbukas, bang! The streets, the capital, yung munisipyo, grabe ang ilaw. Kaya kinasunod, laman sila ng balita, sunog. Di ba? Everyone is excited. And you know what, brethren? As you go to those places, you can really feel the excitement of the people there. Pambira, phones are all up. Selfie dito, selfie doon. Pipwesto, magagalit ka pa doon sa singit ng singit kasi hindi na makita yung Christmas tree. Alis ka naman dyan. Yung Christmas tree yung nakita mo, pero yung mukha ng katabi mo na hindi mo naman kakilalang nakita sa picture mo. Everyone, every phone are up. Grabe maka-picture. Talagang yung iba ay bumibili pa ng mga cellphone with high resolutions na mismong yung alien na naglalakad sa buwan ay kaya nang makita. Para lang dito sa particular na event na ito. Everyone, sa madalit sabi, is excited about the unveiling. Lahat ay excited. Alam niyo po, ngayong Christmas season, sir, ready na ba, sir? Alam niyo ngayong Christmas season, wait lang, sir, ha? Susurpresahin natin sila. Lahat tayo excited eh. Lahat may nag-a-unveil. Unveil dito, unveil doon. Lalo na kung taga-Taguig ka. Sir Ruben, pakisabi, pinromote ko, ha? Sir, ready na, sir? Sinong hindi mai-excited, mga kapatid, sa gantong lugar? My goodness. Courtesy of News 5. Para hindi tayo mag-mute. Christmas by the lake sa Taguig nagbabalik. Sigurado ko mamayang hapon wala pong magsisimba. Nandiyan kayo lahat eh. Wow! My goodness! Mabuhay ang probinsyon. November 29, 2025, nag-unveil po yung lugar na yan. Sino hindi magiging excited dyan? Oh, kunin niyo yung pinakataas. Diba? Thank you, sir. Sino hindi magiging excited dyan, mga kapatid, sa lugar na yan? Sabi ko nga po sa inyo, no, mamaya na magplano. Mamaya na. Mali. Paki-rewind tayo, rewind. Sinong hindi magiging excited dun? Ngayon pa lang siguro, iniisip nyo kung paano na kayo magsiselfie mamaya. Siyempre, wala namang, Sir Ruben, hindi naman bukas yun ng tanghali, di ba? Oh. Sige, punta kayo ngayon dun. Sigurado ko bukas yun.
Pero sinong magpapa-selfie sa Christmas tree walang ilaw? Oh, di po ba? Everyone is excited about the unveiling. Now, as all of those things is about this season, let me just remind you that we, Christians, should not just be excited about the lights, about the gifts, but we should be more excited about the person who is behind all this season, and that is Jesus Christ. Oh, kapatid, let me tell you something, mga kapatid, that Christmas is much merrier if you really know who is behind this Christmas season. All I'm saying, brethren, is that what makes Christmas more exciting is not the unveiling of the Christmas lights. It's not the unveiling of the Christmas tree. But what makes Christmas more exciting is the unveiling of the worship. Ulitin ko po, marami sa ating excited na magbilang ng 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Excited kang makita yung regalo na ginawang Christmas tree. Excited kang makita about the unveiling of the Christmas lights, unveiling of the biggest Christmas tree in the city, unveiling of the Christmas lights of the streets. Pero alam niyo po, mga kapatid, what makes Christmas more exciting sa ating mga Kristiyano, it's not about the Christmas lights per se. It's not about just the Christmas tree, but the unveiling of worship. Nakita niyo po sa ating talatang binasa, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. But let me tell you something, brethren. What makes them rejoice with exceeding great joy is not when they saw the star per se. Because alam nila na kapag nakita nila yung star, makikita nila yung persona ng rason ng star. Kaya nga yun ang nag-push sa kanila to be more excited. Kaya nga in verse number 2, talagang grabe ang paghahanap nila. Nagtatanong sila kung nasaan ito. Nagtatanong sila kung saan nakapwesto ito. Kaya nga when they saw the star, at ang makikita po natin, mga kapatid, na nung nakita pa lang nila in verse number 2, have seen his star in the east, nandun na kaagad yung rason nila. The reason they are coming to worship Jesus Christ. They are coming to worship the person who is behind ng Christmas season, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, bilang isang Kristiyano, wag lang po tayong ma-excite. There's nothing wrong with that. That place is very beautiful. Salamat sa ating mayor na nagpagawa ng ganong lugar para sa ating mga taga-Genyo. We are not disregarding it. There's nothing wrong with that. Pero tandaan po natin at huwag natin kakalimutan that Christmas is not just about all of those things. Christmas is all about the unveiling of worship. That's the title of the message this morning, the unveiling of worship. O ngayon, kapatid, maraming napapasigaw sa pagbukas ng ilaw na maraming kulay-kulay. Maraming, ay, ang ganda naman! 5, 4, 3, 2, 1, yes! Picture, picture! Maraming napapasigaw sa pagsindi ng ilaw. Maraming natutuwa sa pagbukas ng mga lugar kung saan maraming attraction. Ngayon pa lamang, mga kapatid, kung gusto nyo ng mas maganda pa, tanongin nyo si Sir Randy Kusare. Doon sa lugar nila marami. Alam nyo yan. Di ba? Maraming excited, maraming masaya sa pagbukas ng mga lugar na puro attraction. Pero ilan po kaya sa atin ngayon, ngayong season na ito, ang natuwa nung nabasa natin sa Luke chapter number 2, verse number 11, na very personal ang pagdating ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. The Bible says in the book of Luke chapter number 2 in verse number 11, for unto you is born this day in the city of David, which our Savior, which is Christ the Lord.
Sabi ko nga po, ilan sa atin ang napasigaw nung nagbukas ang Christmas lights? Ilan sa atin ang natuwa nung nagbukas ang mga lugar na punong-puno ng atraksyon? Pero ilan kaya sa atin ang natuwa nung nabasa ang Luke chapter number 2, verse number 11? Brethren, I'm not going to kill your joy this Christmas season. Instead, by the grace of God, I will stir up that joy of yours by telling you that Christmas is not just about unveiling of Christmas things, but it is about the unveiling of worship. Kapatid, pag sinabi po nating the unveiling of worship, it refers to the revelation of God's character and presence. Pag sinabi po nating unveiling of worship, it refers to the revelation of God's character and presence. To which, di ba po tapos? To which people respond with adoration, submission, and devotion. Na kung suma total, mga kapatid, that is worship is all about. Pag ni-unveil na, kapag nakita na natin, kapatid, yung karakter ng Diyos, yung kagandahan ng Diyos at presensya ng Diyos, that is the time we will worship Him. At nais ko pong sabihin sa bawat individual na nandito po sa loob ng auditorium po na ito, Christmas season is beyond pa sa mga nakikita nating attraction ngayong Kapaskuhan. Bakit po? The very message of Christmas season is the unveiling of God's character and God's presence in our life. Believing God, His Word, and His work is called worship. Yung paniwalaan po natin ang Diyos, ang Kanyang salita, at ang Kanyang gawa, yan po ang tinatawag po nating worship. Oh, brethren, I don't know about you, pero mas exciting pa ito sa regalong matatanggap mo sa exchange gift. Mas exciting pa ito sa wish list mong hindi matutupad. Inaabangan sa mga eskwelahan ngayon yung wish list. Talagang bago mag-exchange gift, sasabihin mo doon sa manager ng bunutan kung ano ang gusto mo. Natupad yung gusto mo, yung gusto ng nabunot mo, hindi mo binigay. Ang bad-bad mo. Di ba? Yan, excited ka. Wish list mo, ilang December na nakaraan, yun pa rin ang wish list mo. Kaya nga kapatid, kung aasa ka lang sa mga ganun at dun mo lang titingnan ang Kapaskuhan, baka pag hindi natupad ang wish list mo, hindi ka na magsimba. Baka pag hindi natupad ang wish list mo, magtampo ka na. Magkaroon ka na ng bitterness. Magkaroon ka na ng hatred sa puso mo. Mga kapatid, yan lamang ay patunay that the message of this season is beyond all of those things. Because the message of this season is all about the unveiling of worship. Kapatid, salamat sa Diyos na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makita natin ang isang pagkakataon na ma-worship natin ang Diyos. Dahil tandaan po natin, hindi lahat nabigyan ng pagkakataon. Ulitin ko po, salamat sa Diyos na tayo po ay binigyan ng pagkakataon para makita po natin ang isang pagkakataon na ma-worship natin ang Diyos sa panahon po na ito dahil hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon. John chapter 1 in verse number 10 down to verse number 12, He was in the world and the world was made by Him, but sadly, the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe. What does it mean? That worship on His name. Kapatid, kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Kaya salamat na lang sa Panginoon na ikaw at ako ngayon ay natagpuan dito sa loob ng simbahan at nabigyan tayo ng pagkakataon na maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, this season is not just about the unveiling of Christmas things. Hindi lang patungkol sa Christmas na bagay. These
Maganda kung sa maganda tingnan. But the message of this season is always beyond these decorations, mga kapatid. After Christmas, mawawala na yan. Kaya nga, ano pong sabi kanina? Nagbabalik. Ibig sabihin, kung nagbabalik, nawawala. So kung dun po natin ibabase ang mensahe ng Kapaskuhan, baka mapunta po tayo sa nawawalang worship. Baka mapunta po tayo doon sa sitwasyon na nawala na yung worship natin. Bakit? Hindi na sumisindi yung Christmas lights eh. Nawala na yung worship natin. Bakit? Tinanggal na yung Christmas tree. Kaya nga napakaganda ng awitin. Christmas at Calvary. Na kung meron mang pinakamagandang regalo kang natanggap, yaan yung hindi lang usapin, yung Christmas tree na nilagyan na ng mga ilaw-ilaw, kundi ang totoong liwanag ng Christmas na puno, kapatid, ay walang ilaw, kundi ang naging ilaw ay ang persona ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Oh kapatid, sabi ko nga sa inyo, this is much more exciting sa pagbukas mo ng regalo. Oh, I can see it, mga kapatid, sa mga PSS students, sa mga faculty and staff ng PSS. Excited na tayo sa December 16. Lalo na sa faculty and staff, numbering lang. Sinabi lang yung number from 1 to 48. Hindi mo alam kung sinong nakabunot sa'yo. Hindi mo rin alam kung anong number ka. Sinubukan kong kontratahin yung manager, hindi talaga binigay sa akin kung sino nakabunot sa akin. Ayaw. Oh, kaya iba sa atin ngayon, excited na. Ano kaya yung regalong mata? Naku, si Sir Roy nakabunot sa akin. Ano kaya yung regalo ni Sir Roy? Baka next week, pares kami ng coat. Ano kayang regalo sa akin ni Sir Willie? Si Sir Willie nakabunot sa akin. Oh, excited ka nung nalaman mong yung tao nakabunot sa'yo. Pambira, jackpot. Paldo-paldo tayo na to sa Christmas. Medyo alam mo kung magkano yung bonus na natanggap niya. Alam mo kung sino siya sa opisina. Ayos. Excited ka. Medyas na gamit. Tumbler na hinugasan. Amoy mo pa yung joy with calamansi. Asan si Aleng? Di ba? Excited ka matanggap yung mga regalo mo. Kita mo yung balot, ang laki, mas malaki pa sa'yo. Napanood ko na yan, huwag kayong maniwala dyan. Yung regalo, yung box malaki. Excited kang buksan. At kada punit mo ng tape, talagang yung tibok ng puso mo, grabe na. Yung pala mukhang air fryer lang. Mukha lang palang Jordan. Si Jordan naka-fade away, young people. Hindi nakabuka. Di ba? Mukha, ito na yun, ito yung sinasabi ko eh. Iniisip-isip ko na malaking box yun eh. Hindi niya malalagay sa maliit na box yun. Kasi alam kong malaki, tapos siya pa yung nakabunot sa akin, kayang-kaya yun. Excited ka kada bukas mo ng regalo as you unveil the gift. My goodness! Meron ka pang video unboxing my Christmas gift. Pag hindi mo nagustuhan, hindi mo i-upload. Maglalagay ka na lang sa thoughts, Christmas nga. Papatamaan mo na lang. As you unveil, nandoon yung excitement. Kapatid, tingnan niyo po yung excitement ng wise men na bumisita sa Panginoong Jesucristo. They are excited because not just they prepared gifts, gold, frankincense, and myrrh. They're not excited. Kumbaga, add-ons na lang yun eh. The reason is that in verse number 2, the Bible says, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to bring him gifts. No sir, no ma'am. And are come to take pictures with... wala pa naman pong picture siguro nun.
and are come to do this. No, they are excited because they are come to, what's the word? Worship Him. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, yung kapanganakan ng Panginoong Kristo is not just about the unveiling of material things in this world, but it is the unveiling of worship. That's why when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Rejoice, exceeding great joy. Paano po natin maipapaliwanag yung ganong klaseng kasiyahan? Yung matanggap mo, yung pinakagusto mo ngayong Kapaskuhan, grabe na ang saya mo. January na, pinagmamalaki mo pa. February na, pag dumaan nga po, di ba? Yung, anong tawag doon sa Facebook? Yung nire-recall nila, memories. Grabe, wala pang December, mini-memories mo na agad eh. Sa sobrang tuwa mo na yun yung natanggap mo. Just try to imagine yung kasiyahan ng mga wise men, kapatid. Star pa lang yung nakikita nila, hindi pa yung persona. Star pa lang yung nakikita nila. They rejoice with exceeding great joy. Bakit po? It's because they didn't go there just to present the gold, just to present the frankincense, just to present the myrrh. They didn't go there just for the gift, but they are going there to worship the person who is behind all of those things. Kapatid, sa atin ngayon pong Kapaskuhan, ano po ang nagpapa-excite sa atin? Sabi ko nga po mga kapatid, kung titingnan lang po natin yung term na unveiling. The term unveiling, the word unveiling comes from the Greek word apocalypsis, which means to reveal or make known. To reveal or make known. Dito po sa pag-aaral po natin ngayong pong umaga po na ito about the unveiling of worship, there are different areas na ating pong sisilipin upang ma-accomplish po natin ang rason kung bakit may gantong season. Because, just like the wise men, mga kapatid, hindi nasayang ang rason ng kapanganakan ng Panginoon Kristo. Much more nilang na-enjoy ang kapanganakan ng Panginoong Kristo because of the right purpose ng kanilang pagpunta doon. Kapatid, kung titingnan natin, yung mga pinupuntahan nating lugar, ang gaganda tingnan. Again, there's nothing wrong with that. Don't get me wrong. Hindi kasalanan ang pumunta doon. Magiging kasalanan lang po yun pag pumunta kayo doon mamaya at di kayo magsimba ngayong hapon. Kapatid, magaganda ang pinupuntahan nating lugar. Naisip niyo po ba kung ano ang pinuntahan ng mga wise men? Walang Christmas lights. In fact, kulungan po ng mga hayop. Walang Christmas tree. Sabsaban, kapatid, ang pinuntahan ng mga wise men. But their joy, as they rejoice with exceeding great joy. Yung saya na kanilang pinangahawakan ay hindi mo masusukat. Kung iisipin mo, bakit sabsaban yun eh? Hindi ka makakapagbilang ng 10, 9, 8. Eh kung kabibilang mo sa sobrang tuwa mo, magwala pa yung mga hayop dun, madali ka pa nung isa. There's no beauty on the place. But still, they have this exceeding great joy. You know why, brethren? Even though sa lugar na yon ay walang Christmas tree, even though sa lugar na yon ay walang Christmas lights, even though na alam nilang walang exchange gift na mangyayari, sino ang nagdala ng regalo? Sila. May nakuha ba silang regalo? Wala. Even though na alam nilang walang exchange gift na mangyayari doon, but their joy, as they rejoice with exceeding great joy just for one reason. Because alam nilang nandoon yung persona na kanilang i-worship. Kapatid, what makes us more excited this Christmas season should be the unveiling of worship.
Alam niyo po kung bakit? Sapagkat in the unveiling of worship, ano po ang makikita natin? Unang-una, God's initiative. God's initiative. Brethren, true worship is not simply a human activity or performance. No, no. Hindi po yan simpleng activity o performance ng isang Kristiyano o ng isang tao. It is primarily about recognizing God's revelation of Himself to humanity. Yan ang totoong worship. That is why we as Christians should come to behold the living God who graciously makes His character and presence known in our lives. Brethren, nais ko pong ipaalala sa inyo na ang kapanganakan ni Kristo ay manifestation na ang Diyos Ama ay sumasa atin. Uulitin ko po kung hindi nyo po naintindihan. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay manifestation na ang Diyos Ama ay sumasa atin. Open with me your Bibles in the book of Matthew chapter 1 verse number 23. The Bible says, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel," which being interpreted is God with us. Nakita niyo po mga kapatid, that the birth of the Lord Jesus Christ, I'm talking about the Christmas season that we are celebrating right now, is the manifestation of God being with us. Kaya nga nagsiselebrate tayo eh. It's because hindi lang nakatanggap tayo ng magandang regalo. Add-ons na lang yon. Kundi the very reason, it's because we know that God is with us. Kaya nga po, the challenge on this point is always to be thankful and worship God's initiative to be with us, although this world doesn't want to be with Him. Kapatid, isipin niyo po, imagine this. Kung gaano kasakit sa parte ng Diyos, He came unto His own, and His own received Him not. Isipin po natin ang maigi ang kapatid. He came to His own, and His own received Him not. Ang sakit nun. Sa parte ng Diyos, ayaw ng tao sa Kanya eh. Ayaw ng tao sa Kanya, kapatid. The normal reaction, sir, kapag ayaw mo, bahala ka. Pwedeng gawin po ng Diyos yun eh. Kulang na lang, kapatid, sabihin na Diyos, pambira naman. Ako naglikha. Kayo yung umayaw. Ako yung pumunta. Ako yung inayawan. Abay, sasabihin sa atin ng Panginoon, uy, no choice ka na nga, choosy ka pa. Wala kang ibang papatunguhan kung aayawan mo ko. Pero kapatid, never tayong nakarinig sa Diyos ng ganyan. Never tayong, but salamat na lang kapatid sa Diyos na hindi naging hadlang ang pag-ayaw ng tao para ipadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. John 3:16, "For God so loved the world." That is the initiative of God, mga kapatid. We created in His image. According to His image, according to His image, He created us. Sinira po natin yung nature na yon, kapatid, sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa sinabi ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo umabot sa purpose ng Diyos. Pwede na tayong pabayaan ng Diyos, kapatid. But, dahil sa pagmamahal niya sa tao, dahil sa pagmamahal niya, nakita po natin yung initiative ng Diyos. Kaya nga ganun na lamang ang excitement ng mga wise men. It's because they know na matagal na sanang wipe out ang tao sa ibabaw ng lupa na ito, had it not been for God's initiative to love us.
Had it not been for God's initiative to redeem us once again from our sin. Kapatid, nais ko pong ipaalam sa inyo na kung hindi po dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin, maaring ngayon, tayo po ay nasa punto pa din ng isang sitwasyon sa buhay natin na bulag tayo sa ginawa ng Diyos para sa atin. O kapatid, kung hindi nag-initiate ang Diyos, bulag tayo sa ginawa ng Diyos para sa atin. Wipe out na tayo eh. Wala na tayo. Wala na tayo, wala na sanang tao sa loob ng simbahan po na ito. Wala nang season na isi-celebrate, kapatid. Pero salamat na lang, sa kabila ng hindi pagtanggap sa kanya ng tao, still, ipinadala niya pa rin ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina sa Sunday School, nandoon yung grabing intervention niya sa kapanganakan ng kanyang anak. Bakit? Alam niya kung tao sa tao lang ang pag-uusapan, babaliwalain ang kapanganakan ng kanyang anak. Kaya nga from the very beginning, pinaalala niya that the baby that you are conceiving, Mary, you are conceived by the Holy Ghost. Joseph, huwag kang matakot because that baby is conceived by the Holy Ghost. Sinubukan ni Joseph mangialam, just like what I've said. Pero hindi siya nagtagumpay. Pinagpadala ang angel ng Diyos para paalalahanan siyang huwag kang matakot at wala ka dapat ikatakot. Nandoon ang intervention ng Diyos. Bakit? Initiative niya yan para uling-muling ipakita po sa atin ang kanyang pagmamahal. That is why, brethren, in response to God's initiative, just like this wise men na nabasa po natin, in response to God's initiative, let us make our worship to Him a lifestyle and not a ritual. Ulitin ko po. In response to God's initiative, na-unveil ang worship, pinanganak ang Panginoong Kristo. Nakita natin sa pag-unveil ng worship, nandiyan dyan ang initiative ng Diyos. Now, in response to God's initiative, let us make our worship to Him a lifestyle and not a ritual. The meaning of this unveiling, mga kapatid, of worship extends beyond specific religious rituals. Hindi lang po pinag-uusapan dito ang religious rituals na nakasanayan natin na merong simbang tabi. Di ka naman pumapasok simbahan, doon ka lang sa tabi ng simbahan eh. Kaya simbang tabi lang. Ayaw mong pumasok kasi bawal doon sa loob. Kaya akala mo, insenso, yung pala iba. Yung insenso, grabing lakas. Oh, di ba? Hindi lang po ito, this unveiling of worship, brethren, extends beyond specific religious rituals. It is about adopting a constant unveiled lifestyle. Sabi ko nga po, ang ibig sabihin po ng word na unveiling is to reveal or make known. Kaya nga po pag sinabi nating our worship to God is a lifestyle and not a ritual, it's all about adopting a constant unveiled lifestyle where every aspect of life, brethren, is an expression of love and obedience to God. Kapatid, all I'm saying is that ngayong alam na po natin na ang Diyos na ang gumawa ng paraan para tayo po ay maabot, let's grab every opportunity to love Him and obey Him. Kapatid, nandiyan ay initiative ng Diyos eh. Kapag niregaluhan ka at inabutan ka ng isang bagay, ano po ang normal na action mo? Tatanggapin mo, di ba? Tatanggapin mo ng taos sa iyong puso. Hindi mo sasabihin, oh, ito, regalo ko sa iyo. Ay, salamat. Pagtalikod na nagbigay, ito lang, dami-dami mong pera eh. Ito lang. Okay. Thank you ah. Kapatid, hindi tayo ganun tumanggap ng regalo. Pag ang isang tao ay nag-initiative at mayroong nagbigay sa iyo ng hindi mo inaasahan, halimbawa mamaya, may magbigay sa iyo ng maagang pamasko. Sabi sa'yo, ito, pagpasensyahan mo na. Tuwan-tuwa ka naman ngayon. Uy, salamat. Magkano rin to?
Ay, pakiabot kay bayad dyan sa jeep sa renta. Sayang. May pang Jollibee na sana mamaya. Di ba yung pambayad pala sa renta? Di ba? Pag may nagbigay sa'yo, halimbawa, nagmano ka kay attorney mamaya. Nabigyan ka ng basbas na hindi ka magkakakaso. May inabot sa'yo, hindi mo ina-expect. Tuwang-tuwa, di ba grabe yung kasiyahan? Bakit? Kasi alam mong, yung nagbigay, tao sa kanyang puso yung kanyang binigay. Kapatid, kaya nga ganun dapat ang response natin sa initiative ng Diyos para po sa buhay po natin. Kasi alam natin na yung pagbigay ng Diyos ng regalo po sa atin na buhay na walang hanggan ay taos sa kanyang puso. We don't deserve it, remember, brethren? Hindi natin deserve yung everlasting life. We ruin the kind of life na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero dahil sa pagmamahal niya, ang buhay na meron tayo ngayon, the righteousness that we have right now is the righteousness of Christ that was imputed to us. Kaya nga nakakagawa ka na ng mabuti. Kaya namumuhay ka na ng maayos. It's because nag-initiate ang Diyos para sa iyo. Kaya nga your worship to Him should not be a ritual, but rather it should be a lifestyle. Brethren, let us make our devotion to God a lifestyle and not a ritual. Sabi ko nga po the unveiling of worship is extends beyond specific religious rituals. Yung mga nakasanayan nating ritual noon, kalimutan mo yun. That is not worship is all about. True worship is a lifestyle. Obeying God, His Word, and His work, that is worship. Kaya nga ngayon pong Kapaskuhan po na ito, ngayon pong season na ito, going to those places is not wrong. Celebrating this season is not wrong. Kaya nga minsan magtataka kayo, akala ko ba baptist kayo, ba't nagsiselebrate kayo ng Christmas? Sabi nga ni Pastor, pag binigyan mo naman sila ng regalo, tatanggapin din nila. Di ba? Ayaw nila sa Christmas, pero gusto nila yung pamamaraan ng Christmas. Labo. Alam niyo po kung bakit? Kaya tayo nagsiselebrate, it's because deep within our hearts, we know that it's not just about gifts. It's not just about the Christmas decorations. It's about the unveiling of the time that we can worship the God that was na nagbigay sa atin ng bugtong na anak niya para po sa atin. That is the reason. At alam po natin yan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, our devotion to Him should be a lifestyle and not a ritual. Put this in your mind, brethren, that genuine worship keeps love and obedience to God from becoming a ritual. Kaya ka pumupunta sa simbahan kasi alam mo kung sino ang pinupuntahan mo sa simbahan. Kaya ka sumisigaw ng amen. It's because alam mo kung saan ka sumasang-ayon. Alam mo ang rason kung bakit ka nakaupo dito ngayon. Pagod ka. Nag-overtime ka kanina. Oh my goodness, ilang kaya nag-overtime ngayon mga kapatid, no? Ilang kaya ang nag-overtime ngayon? Para lang tumaas-taas naman kahit papano. Pero pagod ka sa kabila ng pagod mo, hindi maganda ang pakiramdam mo kanina. Nandito ka ngayon nakaupo. Because you know kung sino ang pinupunta mo dito. Alam mo kung bakit ka nakaupo dito, and that is for the reason that you want to worship the reason of this season. Alam mo na dapat ngayong season na ito, mas lalo ka pang mas lalo pang ma-ignite sa'yo ang worshiping attitude. It's because alam mo ang mensahe ng season na ito. Mga kapatid, huwag po nating hayaan na since nabigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos na makita ang pagpupuri sa Kanya, let us grab every opportunity to do it not ritually. Diba, lagi nyo naririnig kay Sir Conrad, lagi nyo naririnig dito sa ating mahal na pastor, when you go here in the church, accomplish the purpose. Let's adopt it
mga kapatid, i-adapt natin yung ganyang klaseng statement sa season na ito. When you celebrate this season, accomplish the purpose. You see how the wise men celebrate the season? Nakita po natin kung paano sinelebrate ng mga wise men ang season na ito. By worshiping God. By worshiping the person. By worshiping the reason of the season. The very essence of this point, brethren, signifies yung pagpalit po natin from religious duty to a dynamic, personal relationship with God. Kapatid, ilang beses na dumaan ang December. Maaring kung yung nakaraang December naging, kaya lang naman ako excited kasi may regalo eh. Kaya lang naman ako excited kasi may bonus. Kaya lang naman ako excited, it's because of the party dito, party doon. Kaya lang naman ako excited, it's because of those places na magandang tingnan. Kapatid, kung ganyan ang attitude mo ngayon, just try to open your heart and your mind this morning by listening to the Word of God na muling nagpapaalala po sa atin that the very essence of this is to make your worship a lifestyle and not a ritual. Sabi ko nga po, it is a shift from religious duty. Ibig sabihin from the point na nakasanayan mo lang into dynamic personal relationship with God. Kapatid, sabi ko nga kung iisipin nyo po, kita nyo in verse number 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and the next is, fell down. And fell down and worship Him. Kapatid, nung nakita nila yung persona, yung rason ng kanilang pinunta, they fell down. Showing respect to the very reason of the season. Paying respect na sinasabi nila, that is the reason why we are here. Hindi sa pagbigay para maabot yung regalo. Hindi. Kaya nga gano'n na lang yung eager. Nakita namin yung star from the east. Nasaan yung bata? Where is the child that was born King of the Jews? When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And they were come into the house. They saw the child and his mother Mary. The next thing you notice, the wise men are worshiping him. By the way, hindi kasama si Mama Mary sa na-worship. Ulitin ko po, para po sa aming mga bisita, we are not attacking any religion. We are preaching the truth of the Word of God. Ang pinunta nila yung bata, hindi si Mama Mary at yung bata. That's why, ganun ang excitement nila nung nakita nila na nandudun yung kanilang hinahanap, they fell down and worship Him. Tama, sir? Him, not her and him. No. Wala rin si Papa Joseph sa picture. Si Papa Willie siguro, sabi ni Sir Roy. Wala si Mama Mary. Minsan ang focus na ay na kay Mama Mary. Again, ginamit lang po siyang vessel ng Diyos. But the main reason of the season is not their family. But the main reason of the season, the main reason of worship, the main reason of falling down, it's the person of the Lord Himself. That's why there's unveiling of worship. Bakit? Because may Kristong ipinanganak. This morning, let us not waste time. Let us not waste the time. Young people, huwag ka nang magpagod sa kakaplano kung saan-saan ka pupunta. Sadly, wala ka nang pasok, tapos na exam mo, may project ka pa. Ano yun? Di ba? Hindi pwede yun. Wala nang pasok, may project pa. Di ba?
Huwag na po tayo mga kapatid, let us not waste the time that God had given to us when He unveils the art of how we can worship Him through the birth of His Son, the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, although this was addressed to Mary, pero pwede po natin itong gawing personal ngayong umaga po na ito. Just like what the song says, through the birth of His Son, did you know how God unveils the worship through the birth of His Son? The song says, the blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leap, the dumb will speak the praises of the Lamb. Nakita nyo kung paano in-unveil yung worship? It's not about the person na kasama ni Kristo, kundi kay Kristo mismo nakatutok. Kaya nga sabi dun sa awitin, Mary, did you know? Alam mo ba na yang ipinanganak mo na yan? Siya ang magbubukas at magbibigay ng liwanag sa mga matang nakasarado. Siya ang magbibigay ng pandinig sa mga hindi na nakakarinig. Mary, generally speaking, sabi ko nga po, although this was addressed to Mary, ilipat natin sa atin, palitan natin yung pangalan ni Mary. Tayo po, gawin nating personal. Alam po ba natin na yung Kristong ipinanganak, yung winworship ng mga wise men, bumubuhay yan ng patay. Alam niyo po ba ang pinaka-essence po nung pahina po na yon? Na He will bring back the dead into life. Nagbibigay siya ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Kapatid, ilan po sa atin dito ang nawalan na ng pag-asa, pero dahil merong Kristong ipinanganak, nasa loob tayo ng simbahan na ngayon, punong-puno ng pag-asa. Did you know? Did you know? Na yung Kristong ipinanganak, He will cause the lame to leap. My goodness! Narinig niyo po yung testimony ni Sir Jerome last Wednesday? It seems like na parang nakakakita siya ng maayos. It seems like na parang may mas maliwanag siyang paningin kaysa sa ating mga walang ganong klaseng problema. Bakit po? It's because of the Christ that was born. He will cause the dumb to speak, not just only blah, 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 but He will cause the dumb to speak the praises of the Lamb. Hindi ko po alam, mga kapatid, kung nakukuha po natin yung punto na yun. Anong maiintindihan mo sa isang taong nagsasalita ng bulol? Hindi si Kuya Vince, wag po kayong titingin kay Kuya Vince. Anong maiintindihan mo sa isang taong hirap magsalita? Anong maintindihan mo dyan? Pero because, sabi niya nga, did you know, yung ipapanganak na yan, yung pinanganak na yan, He will cause the dumb to speak the praises of the Lamb. Ibig sabihin, lahat ng lalabas doon, mga kapatid, puro papuri sa Panginoong ipinanganak. Brethren, Jesus' birth is not a fictional story. It is not a comic book or comic story na mabibili mo lang sa ibang-ibang klaseng bookstore. Hindi yan kwentong barbero. Hindi yan kwento na basta lang may makwento. It is not a fictional story, but the birth of the Lord Jesus is the unveiling of worship. That's why this morning, let us make a commitment to God that we will look at this season differently, as this season is all about the unveiling of worship. Kapatid, baguhin na po natin ang ating kaisipan kung paano po natin tinitingnan ang season po na ito. Hindi masama, sabi ko nga po, don't get me wrong. Sabi ko nga, ipinromote pa natin yung TLC Park ba tawag doon? Pinromote pa natin eh. Walang masama na pumunta ka doon. Huwag lang mamaya.
May simba pa tayo. Sir Tony, malapit-lapit ka doon. Pasensyahan na lang kung walang laman ng jeep. Di ba? Walang masama sa mga lugar na yun eh. There's nothing wrong with this Christmas decoration. Pero mga kapatid, let us not forget that Christmas is not just about these things. Huwag lang tayo maging masaya kapag hinila na ng opisyales ng gobyerno ang isang tali na magsisindi sa lahat ng ilaw. Huwag lang tayo maging masaya. Mamaya after the service, I can see some of you na nagpapapicture po dito. It's because of the decorations. There's nothing wrong with that. Pero kapatid, huwag po nating kakalimutan that this season is all about the unveiling of worship. Ngayon po, tayo binigyan na ng pagkakataon. Nakita na natin yung pag-unveil ng worship. What is our response? Are we seeing the initiative of God? Our worship ba ay magiging ritual pa rin after this message or magiging lifestyle na? Magkaiba ang ritual sa lifestyle. Ritual is just good for hours, minutes, days. Kung siniswerte-swerte, months pa. Pero pag ritual, it is very normal na magsasawa ka. Pero kapag lifestyle mo yan, kapatid, hindi ka magsasawang gawin yan. Kaya nga ang pinakamaganda sa tuwing dadaan ang season po na ito, dapat at the end of this season, by the grace of God, naway masumpungan po tayo na tayo ay matapat na naglilingkod sa rason ng season na ito. The unveiling of worship. Let's make a commitment. Tayo po lahat ay magsitayo. Let's make a commitment to God this morning. As we go here with our families, individuals, let's make a commitment. Maaring nagkamali po tayo sa unang pag-view po natin sa season po na ito. Maaring na-miss natin yung rason ng season na ito. And that is the purpose kung bakit po tayo may pananambahan. To once again, regain our commitment ngayon pong season na ito. That it is time na ma-worship natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo, just like the wise men, ng tama. Dakilang Diyos, mabanal ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras po na ito na muli niyo po kaming napaalalahanan, O Diyos, na hindi po kayo tanggalin sa imahe, ang inyo pong imahe sa panahon na ito, O Diyos. Salamat po sa pag-remind po muli sa amin on how we will make
this season much more happier and much more exciting, Panginoon. More merrier, Panginoon, sa kung paano po ito sineselebrate ng mundo. And that is by focusing on how you unveil the worship sa panahon po na ito. Thank you for the example of the wise men, O God. Salamat na ginamit niyo po sila na muli po aming paalalahanan na ang rason, Panginoon, ng season po na ito is to worship you. And as we all once again get reminded from this message of yours, O God, nawa, Panginoon, masumpungan niyo po kami as we approach this season, your season. May we approach this with exceeding great joy. And not just because of the gifts, the lights, the Christmas tree, or the Christmas things, oh God, but because of one reason, and that is the chance, the opportunity of worshiping you. Thank you. Please forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. 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 Can you shout aloud, amen, for the message? Amen. Amen.